Bagyong Ramil nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Banta ng storm surge, binawi na rin ang pag-asa. Bilang ng naitalang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Ramil sa bansa, nasa 7 na ayon sa Office of the Civil Defense. Halos 2,000 bakanteng posisyon sa DPWH bubuksan ni Secretary Vince Dizon. Lara Esquivel itinalagang bagong Undersecretary Officer in Charge para sa Convergence and Technical Services ng ahensya. Voter registration muling binuksan ng COMELEC ngayong araw. Panukalang budget ng DPWH para sa taong 2026, binubusisi sa Senado. Ilan pang sangkot sa flood control anomaly, sasampahan ng reklamo ngayong linggo ayon kay Secretary Dizon. At 2 patay matapos lumagpas sa runway at bumulusok sa dagat ang isang cargo plane sa Hong Kong. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 20, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ramil. Base sa 8 a.m. advisory ng Pag-asa, nasa labas na ng PAR ang bagyo at wala pang bagong sama ng panahon ang binabantayan sa ngayon. At dahil papalayo na ang nakaraang bagyo, binawi na rin ng Pag-asa ang storm surge warning sa mga baybaying dagat. Sa kabila nito, patuloy pa rin pinag-iingat ang mga nasa low-lying coastal communities dahil maaari pa rin makaapekto ang malalakas na hangin sa mga alon sa karagatan. Iniulat ng Office of Civil Defense na 7 na ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Ramil sa bansa. Kabilang sa nasawi ang 5 miyembro ng isang pamilya kasama ang 2 batang edad 5 at 11 matapos mabagsakan ng puno ang kanilang bahay na gawa sa kawayan at pawid habang sila ay natutulog. Dead on the spot ang pamilya at isa lang ang nakaligtas. 2 naman ang nawawala sa Eastern Samar na patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Tinatayang mahigit 173,000 na individual o 56 na pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Sa inilabas na aerial view ng OCD, makikitang nalubog sa baha sa mga bahay at palayan sa munisipalidad ng Sigma sa probinsya ng Capiz. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Rojas City dahil sa naranasang matinding pagbaha dulot ng Bagyong Ramil. Nagpapatuloy ang search and rescue operations para hanapin ang mag-asawang natabunan ng lupa habang sakay ng tricab matapos gumuho ang bahagi ng kalsada ng Bukidnon Davao Road sa Sitio Kipolot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Sa taya ng Municipal Public Safety Office, aabot sa 100 metro ang gumuhong bahagi ng kalsada noong Sabado ng gabi kasunod ng walang tigil na pag-ulan dahil sa Bagyong Ramil. Bukod sa local DRRMO, tumutulong sa paghahanap ang mga tauhan mula sa Bukidnon Provincial Police Office, 89th Infantry Battalion, Bureau of Fire Protection at iba't ibang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, hindi pa rin maaaring madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang Bukidnon Davao Road kasunod ng insidente. Muling nakapagtala ng mahinang pagsabog ang Bulkang Taal ngayong araw. Base sa latest monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang minor phreatomagmatic eruption sa crater ng Taal pasado alas 6 ng umaga kanina na tumagal ng 1 minuto. Umabot sa 500 metro ang taas ng makapal na usok mula sa bunganga ng bulkan.
Sa kabila nito, nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Muling naglabas ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island kaninang umaga. Sa inilabas na time-lapse video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nakitang nagbuga ang bulkan ng abo mula 7:28 a.m. hanggang 7:38 a.m. na umabot sa taas na 300 metro. Dakong 9:20 a.m. muling namataan ang pagbubuga ng grayish plumes ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan na nangangahulugang may pagtaas ng aktibidad at posibilidad ng biglaang pagsabog. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at pinag-iingat ang mga residente sa epekto ng abo mula sa bulkan. Ipinagutos ni National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa mga government agency at local government units ang pagpapaigting ng paghahanda sa lindol. Kabilang dito ang regular na earthquake drills, infrastructure audits at retrofitting ng mga mahahalagang pasilidad. Kabilang din sa kautusan ang pagpapaigting ng public information efforts kasama na ang pagkontrol sa misinformation at disinformation. Nakapaloob ito sa Memorandum Number 279 na inilabas noong October 15 dahil sa sunod-sunod na malalakas na lindol na naranasan sa bansa. At sa iba pang balita, abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyon ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, October 21. Sa abiso ng mga oil company, magkakaroon ng 70 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng diesel, habang may bawas rin na 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, nagkaroon naman ng dagdag na 10 centimos ang kada litro ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong presyo ng langis sa international market. Ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez noong weekend ang 8 bus terminal sa Cubao upang masiguro ang kahandaan ng mga ito sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na biyaheng probinsya sa darating na undas. Ilang bus company ang inisyuhan ng DOTR official ng notice noong Hulyo na hindi pa rin compliant o sumusunod sa terminal at road safety standards. Ilan sa mga ito ang napasong business permit, bumabiyahing bus na may kalbong gulong, gayon din ang di maayos na terminal at kawalan ng upuan para sa mga pasahero. Muling ipinag-utos ni Acting Secretary Lopez ang pagpapataw ng parusa sa hindi nakakasunod sa tamang terminal standards. Ilang mga bus terminal naman ang nakitang maayos ng DOTR maging ang kanilang pag-aasikaso sa mga pasahero. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong segment ng Pasig River Esplanade Project. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., panahon na para muling pasiglahin ang Pasig River at gawin itong lugar ng pasyalan at komersyo. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Binuksan na sa publiko ang Phase 4 ng Pasig River Urban Development Project kahapon. Kabilang sa bagong bahagi ang Arroceros Esplanade sa Ermita, Maynila. Ang 530-meter na segment na ito ay matatagpuan sa likod ng Manila Central Post Office at dudugtong sa muling binuhay na Arroceros Forest Park. Tampok dito ang mga bagong walkways, bike lanes at commercial areas na layong pagandahin ng kapaligiran. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking tulong ang lugar ng komersyo na ito para sa mga maliliit na negosyo. Samantala na ilipat na rin sa kanilang bagong tahanan sa Naig, Cavite ang mga naapektuhang informal settlers. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ilan pang plano sa Pasig River tulad ng paggamit ng kauna-unahang electric ferry na MB Dalaray sa Ilog, Pasig. Gayon din ng makabagong teknolohiya sa paglilinis ng ilog. We're also exploring new technologies that will help clean the river. One example is one that we saw on the way here, the ClearBot, which is a solar-powered AI-enabled robotic vessel that supports our estero rangers and river warriors.
Dagdag pa ng Pangulo sa pakikipagpulong niya kay Manila Mayor Isko Moreno noong Biyernes, tinalakay nila ang mahalagang proyekto na magpapaganda pa sa iba pang kilalang lugar sa Maynila. First is the planned conversion of the Intramuros Golf Course into an open green space, providing more breathing room in the heart of the city, while at the same time preserving the historic charm of Intramuros. There is also a plan to rehabilitate the Plaza Calderon, a cultural and historical landmark that sits just steps away from Pasig River. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ininspeksyon ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority upang personal na tignan ang isasagawang malawakang paglilinis sa Ilugin Creek sa Pasig City na kasalukuyang nabarahan ng tonel-toneladang water hyacinth. Ang detalye ay hatid ni Mia Alonzo live. Mia, gaano karaming water hyacinth yung nakabara ngayon sa Ilugin Creek sa Pasig, ano? At ano yung susunod na hakbang ng MMDA matapos na mahakot ito? Magandang tanghali, Aga. Base sa estimate ng MMDA, tinatayang nasa mahigit 5,000 truckload itong mga water hyacinth sakaling ito ay tuluyan ng mahakot. At base rin sa estimate ng MMDA, posibleng tumagal din ang paghahakot ng nasa mahigit 1 buwan dahil nga sa kapal at dami nitong water hyacinth na nasa lugar. Pero meron ng proyekto sa ilalim ng MMDA na isasagawa para naman maging kapaki-pakinabang itong mga mahahakot na water hyacinth. Matatandaang sa Pasig unang inilunsad ang bayanihan sa estero sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hakbang sa pagsasaayos ng daluyan ng mga tubig sa ilog at estero at maging kabawasan sa problema ng basura at mga pagbaha. Kaninang umaga, nagsagawa ng inspeksyon ang MMDA kasama ang Pasig City LGU at dito, tonel-toneladang mga water hyacinth ang bumara na sa Ilugin Creek ng Barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Kaya naman kaninang umaga kasabay ng inspeksyon, sinimulan na rin ang paghahakot dito ng mga kawani ng ahensya gamit ang kanilang makina na panghawan sa water hyacinth. Ayon sa MMDA, mismong mga residente na rin ang nakiusap na isama sa prioridad ang kanilang barangay, bunsod ng pagdami na rin ng lamok dahil sa water hyacinth na nasa creek. Yun nga, makapal din po ang water hyacinth at marami daw po lamok. So after po nating linisin ito, magkakaroon tayo ng defogging or misting para mawala po yung lamok. Bukod dito, matapos din na mahakot ang water hyacinth, may programa ang MMDA na gawing produkto ang mga ito gaya ng lilipot at charcoal brisket na ipinamimigay sa mga LGU para i-replicate din ng bawat lokal na pamahalaan. Aga, kaya naman kaugnay nito, nais ng MMDA na mas lawakan o mas maging maayos ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU para naman nila maging community-based na rin yung isasagawang sorting ng mga makukuhang mga basura sa bawat lungsod o gaya ng itong water hyacinth dito sa may Pasig City. Para din maging hakbang na nila ng mas mabilisang aksyon para mabilis na maialis yung mga nakabara kagaya nitong water hyacinth dito sa Pasig bilang paraan na rin ng mitigation sa flood control. At yan muna ang update mula dito sa may Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan pa ng isang bagong komisyon para imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na kaya ng Office of the President na magsagawa ng investigasyon at hindi na kailangan pang buuin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. May pondo at iba't ibang resources ang Office of the President o OP na maaaring magamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa.
Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na dapat pang bumuo ng panibagong komisyon para sa nasabing trabaho. Dahil aniya, kayang gawin ng Office of the President ang mga hakbang na kasalukuyang ginagawa ng ICI. Hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ni VP Sara na binuo ang nasabing independent body para sa isang kwento na mismo ang kasalukuyang administrasyon ang umano'y gumawa. Paliwanag pa ng Vice Presidente, layunin ng komisyon na gawing opisyal ang anumang resulta ng investigasyon. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, merong lumabas na commission report. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Sa kabila ng pagkwestiyon ni Vice President Duterte sa investigasyon ng ICI, nagpapatuloy ang komisyon sa paggawa ng kanilang mandato, kabilang na ang pagsasagawa ng mga pagdinig at pagpapatawag ng mga opisyal ng pamahalaan na may kaugnayan sa flood control anomaly. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na mas marami pang opisyal ng Department of Public Works and Highways ang konektado umano sa mga contractor. Sa isang pahayag, binigyan din itong mas marami pang miyembro ng team ni DPWH Secretary Vince Dizon ang may koneksyon sa mga kontratista at isa sa kanila ay nakuhanan ng litrato na kasama ang mga kontratista sa meeting sa isang restaurant. Binanggit naman ni Secretary Dizon na karaniwan na sa DPWH ang makipagpulong sa mga contractor dahil kabilang ito sa mandato ng ahensya. Gayunman, ang masamaan niya ay kung may paglabag sa batas at mga panuntunan at kung may nangyayaring katiwalian. Yung pakikipag-usap sa contractor, yun ang trabaho ng DPWH. Makipag-usap sa contractor. Ang daming kakontrata ng DPWH. Kung opisyal ang sinasabi niya, again. No? Pero ibang usapan kapag nanghihingi sa kontrata. Inianunsyo ngayong umaga ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na bubuksan nila ang mga bakanting posisyon ng ahensya para sa mga job order employees. Kasabay ito ng pagtatalaga kay Lara Esquivel bilang bagong officer in charge Undersecretary para sa Convergence and Technical Services ng DPWH. Mula sa Maynila, ang detalye sa report ni Jed Neresina live. Jed, ilang bakanting posisyon sa DPWH ang pupunan ayon kay Secretary Dizon at sino yung maaring mag-apply? Aga sa flag raising ceremony kanina sa DPWH, inaanunsyo ni Secretary Vince Dizon na mayroong 2,000 bakanting posisyon sa ahensya at ito ay sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa kalihim, bubuksan ang mga bakanting posisyon pangunahin na sa mga kasalukuyang empleyado ng DPWH. Ibinahagi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa flag raising kaninang umaga na kanyang nakausap ang Human Resources o HR Department ng Kagawaran.
kung saan natuklasan aniya niya na halos 2,000 posisyon ang kailangang punan. Kaugnay rin ito ng paglawak ng kanilang trabaho ngayon dahil sa flood control projects issue. Ayon kay Secretary Dizon, bubuksan nila ito para sa mga kasalukuyang empleyado ng DPWH pero bibigyan nila ng prioridad ang mga ngayon ay nasa job order status sa ahensya. Ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Gusto ko pong mag-promote at mag-angat. Unang-una, iangat muna natin ang mga deserving, honest, hardworking people already in DPWH. Kasama na po ang mga job order employees natin ngayon. Inatasan na ng kalihim ang mga nakatalagang opisyal na ihanda na para sa susunod na linggo ang guidelines at qualifications kaugnay ng mga bakanteng posisyon. Ayon kay Secretary Dizon, kasama sa posisyon na bukas ay Engineer 2 hanggang Engineer 5 at lahat aniya ito ay plantilya o permanenteng posisyon. Samantala, itinalaga rin kaninang umaga ni Secretary Vince si Lara Esquivel bilang bagong officer in charge na Undersecretary para sa Convergence and Technical Services ng ahensya. Bago ang pagkakatalaga niya ngayong araw ay naging OIC Director siya ng Bureau of Design ng DPWH. Si OIC Yusek Esquivel ang pumalit sa posisyon ni dating Undersecretary Aray Perez na nagbitiw noong Biyernes matapos pangalanan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste bilang isa sa mga opisyal ng DPWH na umano'y sangkot sa mga contractor. Ayon kay Secretary Dizon, ang bago at 36 years old na OIC Undersecretary para sa Convergence and Technical Services ng ahensya ay irerekomenda niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala naman ang kalihim na aprubahan ito ng Pangulo dahil aniya, the President wants good people. Aga sa flag racing din kanina sa DPWH, siniguro o tiniyak ni Secretary Dizon na patuloy yung paglilinis nila doon sa mga opisyal ng ahensya at nauna niya nang sinabi na kung may mga mapatunayan na mga opisyal na connected dito sa mga anomalya, particular sa flood control projects, ay hindi siya magdadalawang isip na tanggalin at kasuhan ang mga ito. At binanggit din kanina ni Secretary Dizon na yung pagkakaso nila o pag-aalis nga nila doon sa mga maanomalyang mga opisyal ng DPWH ay magtutuloy-tuloy hanggang sa malinis nilang tuluyan ang ahensya. Ayan muna update mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Ipagpapatuloy ng Makabayan Bloc lawmakers ang pangangampanyang i-zero ang alokasyon sa unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Tinawag naman peak performative behavior ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang bubuksan sa publikong bicameral Conference Committee deliberations sa panukalang pambansang pondo. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang detalye nitong iginigiit ng Makabayan lawmakers tungkol sa unprogrammed appropriations? Ella, hindi nawawala ng pag-asa ang Makabayan Bloc lawmakers na may tsansa pang maging zero ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co, gagawin nila ang lahat ng posibleng paraan para matanggal ang alokasyon sa unprogrammed appropriations o UA na nagkakahalaga ng mahigit 240 billion pesos. Kabilang na rito yung pakikipag-ugnayan sa mga senador. Tumutukoy ang unprogrammed appropriations sa mga proyektong wala pang tukoy na pagkukuhanan ng pondo sa susunod na taon. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Rene Co. Pero maaasahan natin na hindi po susuko ang Makabayan Bloc na tuloy-tuloy na kinakampanya na dapat zero ang unprogrammed appropriations. Samantala, tinawag naman itong peak performative behavior ang bubuksan sa publikong Bicameral Conference Committee o BICAM deliberations para sa panukalang pambansang pondo. Sa BICAM, pinaplansya ang magkakaibang probisyon sa panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso.
Hindi po katiwa-tiwala lang yung step na open bycam through live streaming. Hindi po ito sapat, no? Ang panawagan natin, no, ay una, dapat may report na ilalabas pagkatapos ng bicameral conference committee meetings. Ikalawa, no, ang nakikita din natin, no, most likely luto na yung magiging performance na ipuput up sa bicameral conference committee meetings that will be live streamed. Gate pa ng kongresista, dapat bukas sa BICAM ang mga rekomendasyong amendment ng civil society organizations. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hinamo ng Makabayan Bloc lawmakers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte at iba pang halal na opisyal ng gobyerno na isapubliko na ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos isapubliko ng Makabayan lawmakers ang kanilang SALN. Sa tatlong kongresista, pinakamataas ang halaga ng net worth ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na umabot sa kulang 11 million pesos. Sinundan ito ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago na may mahigit 1 million pesos na halaga ng net worth. At huli si Kabataan Party List Representative Renico na may 280,000 pesos na halaga ng net worth. Bukod sa Makabayan lawmakers, nauna nang isinapubliko ng Akbayan Party List Representatives ang kanilang SALN, gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Samantala, kapwa naman ipinahayag ni na PBBM at BP Sara na handa silang suriin ng publiko ang kanilang SALN. Isinapubliko ngayong araw ni Senator Risa Hontiveros ang kopya ng kanyang State of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nauna nang ipinanawagan ng senadora ang pagkakaroon ng access ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno na anya ay makatutulong para sa transparency at accountability ng mga nasa public service. Nauna nang ipinag-utos ni Ombudsman Boying Remulla ang pagluluwag sa pagsasapubliko ng SALN ng mga government officials. Sumala ngayong araw sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa susunod na taon. Kaalinsabay nito, muling inihayag ni Secretary Dizon na mayroon pang ilang mga sangkot sa flood control anomaly ang sasampahan ng reklamo ngayong linggo. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, pinangalanan ba ni Secretary Dizon kung sino-sino pa itong mga sasampahan ng reklamo kaugnay ng anomalya sa flood control projects? Aga ang SunWest Incorporated na co-founded umano ni dating Co-Bicol Party List Representative Zaldico at ang mga kumpanya na pagmamayari ng Pamilya Diskaya ang pinangalanan ni Secretary Vince Dizon. Ito anya ang ilan sa mga sasampahan nila ng kaso ngayong sa mga susunod na araw kaugnay nga ng mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Inilahad ni Secretary Dizon ang ilang reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa gitna ng mga korupsyon sa ahensya. Unang reforma anya ay ang paghahain ng mga kaso sa mga opisina ng Department of Justice at Ombudsman laban sa mga sangkot sa katiwalian. Unang naghain ng ilang kaso laban sa mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Office sa mga nagdaang araw, habang may ilan pa anyang planong ihain na mga kaso ngayong linggo. May mga susunod pong kaso na ifa-file na rin ngayong linggong ito involving other projects. Pangalawa po doon yung final ng ICI sa Ombudsman, yung pong kaso sa Oriental Mindoro involving several DPWH personnel and involving contractors such as SunWest Corporation as well as the other companies of the Diskaya family.
Meron din pong mga iba pang ifa-file sa mga susunod na araw ngayong linggo. Ayoko na lang pong pangunahan ng ICI doon, but you will expect those cases to be filed already in the coming days. Agam bunsod sa mga na-file na ng mga kaso ng Department of Public Works and Highways ay may 20 pa aniyang show cause order na inihain sa ilang mga opisyal ng ahensya sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod dyan ay ang ilang mga reforma na kanilang ginagawa ngayon ay ang procurement process sa loob ng DPWH, maging ang paglalagay ng implementasyon ng monitoring ng mga proyekto. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hindi sang-ayon ang Malacanang sa panukalang buwagin ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi naman lahat ng nasa ahensya ay gumagawa ng mali at meron pa rin anyang public officials na gumagawa ng kanilang obligasyon sa bayan. Sa halip na ang buong ahensya ang buwagin, ang dapat tanggalin ay ang mga gumagawa ng mali. Sa ngayon, ayon sa opisyal, gumagawa na ng hakbang si DPWH Secretary Vince Dizon para matukoy ang mga taong dapat natanggalin at panagutin sa ahensya sa anomalya sa flood control projects. Iginiit ngayon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya tatahimik sa issue ng umano'y korupsyon sa rock netting project sa Cordillera. Nanindigan si Mayor Magalong na hindi siya tatahimik at patuloy na ipaglalaban ang katotohanan sa likod ng anyay maanumalyang proyekto. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, ano yung bagong pahayag ni Mayor Magalong ukol dyan sa issue ng rock netting project sa Cordillera? Aga, malinaw ang mensahe ng alkalde, hindi siya kailanman tumahimik o umiwas sa issue. Ayon sa kanya, kahit pa may mga limitasyon ang kanyang tungkulin bilang mayor, patuloy niyang tinututukan ang mga investigasyon kaugnay ng rock netting at iba pang proyekto. I have been very consistent pagdating sa rock netting. Since 2019, I've already raised that issue on rock netting. At bawat engagement na ginagawa ko, I make sure na people are aware of the anomalies dyan sa rock netting. It's just that I was constrained because of the limitations na mayor ako, hindi ako investigador. And I had the chance to investigate when I was in ICI. Unfortunately, cut short naman yung effort ko to investigate the rock netting. Idinagdag ni Mayor Magalong na nagawa na nilang makapag-imbestiga hanggang halos matapos ang case holder ng issue na kasalukuyang isusumite sa ICI. Aniya, tuloy-tuloy ang kanilang adhikain laban sa korupsyon kasama na ang malaking event ng Mayors for Good Governance sa October 24 na tutuon sa usapin ng good governance at pagpapalakas ng mga lokal na pinuno. Tungkol naman sa mga aligasyon na pinoprotektahan niya ang ilang opisyal tulad ni na former President Duterte at Congressman Eric Yap, mariing itinanggi ito ni Mayor Magalong. Wala akong pinoprotektahan dito. Lagi akong consistently na binabanggit ko yung rock netting na yan, na issue na yan. Unfortunately, hindi pa tapos yung investigation yan. Kaya I was never silent. Alam ng mga tao yan, alam ng mga tao rito sa Baguio. Alam din nung mga estudyante, mga universities na pinuntahan ko. Ganon din na rin yung mga CSOs na I was invited to be their guest speaker. Consistently binabanggit ko yung issue na yan ng rock netting. Kaya I was never remiss. I never abandoned that yung effort na yan to really get into the bottom of the rock netting. Bunso nito, kanyang ipinahayag na malaki na ang nagiging progreso sa investigasyon hindi lamang
sa rock netting kundi sa iba pang anomalyang proyekto sa lungsod tulad ng solar lights at ng road that leads to nowhere. Target ng alkalde na makapag-file ng kaso laban sa mga nasa likod nito sa mga susunod na linggo. Itong solar lights dito sa Baguio, pati na rin yung the road that leads to nowhere. Tuloy-tuloy ngayon yung pag-iimbestiga natin dyan. At kami mag-i-initiate ng investigation dyan. Baka hopefully this week, makapag-file na kami ng case dun sa solar lights. Dito na install dito sa Baguio. Ganun din yung in the next 2 weeks siguro, baka yung the road that leads to nowhere. Ibinunyag din ng alkalde na ilang kumpanya gaya ng Earthyard at Silver Wolves ay posibleng kasangkot sa rock netting anomaly at kanyang tinukoy na ang kanyang kongresista ng Benguet na si Eric Yap ay malapit umano sa mga nasabing supplier. Nang tanungin naman ukol sa mga intrigang may kinalaman kina Antonio Trillanes at Martin Romualdez, mas pinili ni Mayor Magalong na manatiling mag-focus sa katotohanan at sa tama. I'll just set my sight on what is right and what is the truth, instead of coming up with intriguing statements. Better to take the high road. Well, meron naman kaming honor code. Cadet does not cheat, steal, or lie. Siguro i-review na lang nila yon. Aga para kay Mayor Benjamin Magalong, higit pa sa posisyon ang prinsipyo at sa laban kontra korupsyon, ang tahimik na paggawa ng tama ang pinakamabigat na sagot nito. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctorero. Handa na ang bagong Quezon City Jail na magsisilbing detention facility sa mga mahahatulang guilty sa kaso kaugnay sa issue ng flood control anomaly. Ayon kay Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla, kumpleto ang mga pasilidad ng jail facility na ito ng Bureau of Jail Management and Penology. Mula sa Payatas, Quezon City, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas? Ella, ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero paliwanag ng kalihim, ito na kasi yung jail facility na pinakamalapit mula sa Sandigan Bayan. Ininspeksyon ngayong araw ni DILG Secretary John Vic Remulla ang bagong Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ito'y parte ng paghahanda ng DILG, katulong ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP para sa mga mai-indict o makakasuhang individual sa gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Anya, ang New Quezon City Jail ang pinakamalapit na jail facility sa Sandigan Bayan na umaabot lamang ng higit kumulang 10 kilometro. Inaasahan nila na dito dadalahin ang mga may indict, lalo na at kailangan ng malapit na lugar kung saan mananatili ang mga makakasuhan habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanilang mga kaso. Mayroon itong 80 regular jail cells at kayang maglaman ng 10 katao kada kwarto. Nakatumbas naman ng 800 detainees. Kabilang sa pasilidad na maaaring magamit ay ang receiving area, sunning area, basketball court at maging infirmary upang maiwasan na rin ang hospital arrest. Ayon kay Remulla, inaasahan nila na 200 taong sangkot sa flood control scandal ang posibleng kasuhan at dalhin dito. Sa aking palagay, at kaklaruin ko lang sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama dito sa kaso ng floodgate scandal. Gusto ko ipakita na handa ang BJMP, na handa ang facilities, na hindi kami aatras sa obligasyon namin para gampanan ang katungkulan namin bilang in charge na lahat ng mga kulungan dito sa buong Pilipinas.
Anya, ituturing ang mga ito na gaya ng ibang mga individual na may mga kaso kahit pa sila ay mga naging opisyal ng gobyerno. Basihan sa Senate hearings, ang nakikita kong may indict dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Contractor, yung congressman na contractor. Ayun ang nakikita kong may. Ayon sa kalihim sa bagong wing ng New Quezon City Jail, mamamalagi ang mga ito, habang ang 3,674 na iba pang persons deprived of liberty naman ay nasa Annex 1, 2, and 3, kaya naman walang magiging problema pagdating sa overpopulation. Ella, ayon kay DILG Secretary Remulla, inaasahan nila na sa susunod na 3 linggo mayroon ng makakasuhan at mga makukulong, at anya kahit pa buksan itong facility kinabukasan ay handa na ang kanilang mga pasilidad dito sa New Quezon City Jail. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Sorpresang ininspeksyon ng Department of Transportation o DOTR ang ilang bus terminal kaninang umaga kung saan isang iligal na terminal ang ipinasara ng ahensya. Mula sa Parañaque City, ang detalye ay hatid ni Benedict Samson live. Benedict, kumusta yung isinagawang pag-inspeksyon ng DOTR sa mga bus terminal at ano yung ipinasarang terminal? Magandang tanghali, Aga. Sa halos 5 bus terminal na in-inspection kanina ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ay roon dong isa na nadatnan na dati nang ipinasara ngunit naabutan na nag-ooperate pa rin sa ngayon. Kaya naman bilang aksyon ay lahat ng 3 bus na nakagarahe sa illegal na terminal ay ipinai-impound ng Department of Transportation. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, delikado ang ganitong gawain lalo na't hindi nasusuri ng DOTR kung roadworthy pa ba ang mga bumabiyaheng bus. Sabi ko na nga, pinasara nga to ni Secretary Vince. The main reason why we have to be strict sa illegal terminal, kasi wala pong pamamaraan ang gobyerno. Una, to check the roadworthiness of the buses. Kasi hindi natin alam kung anong terminal. So paano natin makikita, paano tayo mag-random inspection? Kapag illegal terminal po, pangalawa ay colorum po. Ano po ang colorum? Kapag may nangyaring aberya or aksidente, wala po makukuha mga pasahero. Bukod sa impound ay pinag-i-issuehan na rin ng show cause orders sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang bus company. Sa iba pang bus terminal na in-inspeksyon, pangunahing tinignan ng kalihim ang palikuran at breastfeeding area para sa mga pasahero ng dalang pasusing sanggol. Maging ang maayos na ventilasyon para sa mga pasahero ay inapo na rin ng kalihim. Sinabi ng kalihim na inarapat naman ng DOTR na agahan ang sinasagawang pag-inspeksyon upang nang sa gayon ay may panahon pa ang mga bus company na makikita ng paglapag na makapag-comply sa mga hinihingi ng DOTR. Ang ginagawa lang po namin ngayon is yun nga, tignan ng pasilidad, no? At para iparating na rin po sa taong bayan kung ano ba yung mga karapatan nila. For example, pagsakay sa bus, dapat alam nilang may fire extinguisher dyan. Meron yung gamit na pagbasag ng salamin, yung break the glass. That's important, no? So mga yun, dapat alam na po nila yun, hindi expired ang ano. Para pagdating ng araw po ng biyahe nila, hindi na kami masyado nakakabala, no? At pero tuloy-tuloy pa rin po ang aming inspection, mas lalo na po sa araw ng Undas. Aga bukod nga sa mga bus terminal sa Pasay City, ayan, nagawa rin ng pag-inspeksyon si Acting Secretary Lopez dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, kung saan napuna naman niya dito kalakasan yung air conditioning dito sa loob ng PITX. At yan mo ng ating update na larito sa Parañaque City. Alisin niyo dyan, Aga.
Maraming salamat, Benedict Zamson. Muling binuksan ng Commission on Elections ang voter registration sa buong bansa ngayong araw. Sa Luneta Park sa Maynila, pinangunahan ng mga opisyal ng COMELEC ang Register Anywhere program. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinasagawang voter registration ngayong araw? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay nagpapatuloy nga ang voter registration sa buong bansa. So far sa ating observation, marami ang dumagsa nating mga kababayan para magparehistro sa unang araw. At bilang pagsisimula nga ngayong araw, Ella, ay pinangunahan ng ilang COMELEC official ang voter registration dito sa Maynila kanina. Ang registration, Ella, ay bukas ito para sa ating mga kababayan maging yung mga first-time registrant at reactivation ng mga na-deactivate na botante na hindi nakaboto sa dalawang nakalipas na halalan. Mula ngayong araw hanggang May 18, 2026 ang voter registration. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 1.4 million ang target nilang botante na magpaparehistro. Pupunta rin ang COMELEC sa mga indigenous people o IP community tulad dyan sa Mindanao region. Dito sa Metro Manila, mayroong voter registration site sa Luneta na pinangunahan ng mga opisyal ng komisyon. Mamaya din, Ella, ay sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX at ganyan din sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM. Later on, magkakaroon tayo ng registration anytime naman na kung saan kahit sa gabi, magpaparehistro tayo dyan sa may bandang airport. Meron din tayo sa ospital at saka sa ating pong mga call center areas natin. So, ginagawa natin ito at ito itatagal hanggang sa 18 ng Mayo. Pero Ella, nilinaw ng COMELEC na wala munang voter registration sa Bangsamoro region. Gagawin na lang anya ang pagpaparehistro doon pagkatapos ng parliamentary elections. Bawal kasi sa batas na magpaparehistro sa pagkamalapit na ang halalan na inaasahan natin sa March ang halalan dyan sa BARM. Maaari namang bisitahin ang official social media pages ng COMELEC para sa mga kompleto pong listahan ng mga lugar kung saan maaaring magparehistro. Huwag kalimutan na magdala ng isang valid o government-issued ID para magparehistro. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naiuwi na sa Pilipinas ang labi ng isang Pilipinong marino na nasawi mula sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa MV Minerva Grat sa Gulf of Aden. Sinalubong ito ng kanyang pamilya at ilang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang pagtanaw ng respeto at pakikiisa sa panahon ng pagluluksa. Una nang tiniyak ng DMW na magbibigay sila ng suporta at tulong sa naulilang pamilya ng pumanaw na Filipino seafarer. Niyanig ng daytime highs ng sikat na Louvre Museum sa Paris matapos looban ng 4 na magnanakaw gamit ang power tools at tangayin ang 8 alahas mula sa French crown jewels, kabilang ang mga kwintas at diadem na pag-aari ng mga empress ng France. Ayon sa mga otoridad, tumagal lamang ng 7 minuto ang pagnanakaw bago tumakas sa mga suspect sakay ng scooter. Iniwan ang isang nasirang korona ni Empress Eugenie malapit sa museo. Dahil sa insidente, pansamantalang ipinasara ang Louvre upang mapreserba ang mga ebidensya habang iniimbestigahan ng mahigit 60 pulis ang krimen. Ayon sa mga opisyal, ang mga ninakaw na alahas ay hindi na legal na maibebenta sa merkado dahil bahagi ito ng national treasure ng France. 2 ang nasawi matapos lumagpas sa runway at bumulusok sa dagat ang isang cargo plane sa Hong Kong International Airport. Galing sa Dubai ang nasabing Boeing 747 ng Turkish Cargo Airline Air-Ak at tumama umano sa isang sasakyang nasa North Runway bago tuluyang lumipad palabas ng paliparan.
2 airport ground staff ang nahulog sa dagat at kalaunay binawian ng buhay sa ospital, habang nakaligtas naman ang 4 na crew ng eroplano. Pansamantalang isinara ang apektadong runway, ngunit patuloy pa ring operational ang 2 iba pa ayon sa Airport Authority. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 17, na nagsasabi, "Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasapunaan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.